Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. So, pwede po ba kayo na isang good morning? Good morning po. Good morning. Good morning. So, ngayong umaga po, medyo makulimlim. Salamat sa Panginoon dahil hindi masyadong mag-init. At salamat sa Panginoon dahil tayo po'y nagsama-sama ngayon sa ating bahay sa Panginoon. Nandiyan ko po lahat tayo po'y tumayo para po tayo mag-umpisa sa ating pananambahan sa Panginoon. Kanina po, habang kami ay nag-pray sa kitchen po, tinanong kami ni Kuya Chico na what are you thankful for? So, on your seats po, nawa po ay ma-recall niyo po sa inyong mga isip yung mga bagay that you are thankful for sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. For all
nagbibigay ng pasalamat. Ngayong umaga, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay aming papurihan, Lord God. Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng mga bagyo, doon na dumaan, Lord God, nananatili, Panginoon, na gaano man kalakas, Panginoon, gaano man kalakas ang ulan, gaano man kalakas ang hangin, Panginoon, but still, Panginoon, ikaw ang Diyos na wala ng Panginoon, na makahihigit, Panginoon, sa kapangyarihan mo upang ito ay hindi na, Panginoon, makaapekto pa, Panginoon, sa mga tao, Lord God. Alam namin, Panginoon, na mas malakas ka sa kabila, Panginoon, ng lakas ng mga bagyo na ito, Lord God. We thank you, Panginoon, dahil sa umaga na ito, Lord God, ay ginising mo kami. Ano man, Panginoon, yung karamdaman namin, Panginoon, na naranasan, Panginoon, itong mga nagdaang araw, Lord God, ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Kaya kami ngayong umaga ay narito, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay aming mapapurihan, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na maging matamis na sa aming, Panginoon, ang aming mga awitin sa iyo, Lord God. Patuloy namin tinataas sa iyo, Lord God, ang bawat tatayo, Panginoon, dito sa iyo, sa unahan, Lord God. Ikaw, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng wisdom sa kanila, Lord God. Ang mga talento, Panginoon, ay pinagkaloob mo ay magamit lamang, Panginoon, sa iyong kalwalhatian, Lord God. Maging, Panginoon, ang tatayo, Panginoon, sa unahan upang magbigay, Panginoon, ng iyong salita, Lord God. Panginoon, gaano man kaingay, Lord God, yung patak ng ulan sa labas, Lord God, sa bubong, Panginoon, yung mga ingay, Lord God, na aming maririnig sa labas, Panginoon. Mas malakas, Panginoon, ang iyong salita dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang higit, Panginoon, na dapat naming marinig ngayong umaga nito, Panginoon. We thank you, Panginoon, sapagkat, Panginoon, gaano man, Panginoon, yung mga naranasan namin, but still, nakakatayo kami, Panginoon, dito sa iyong harapan, Lord God. We thank you, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Muli ay tinataas namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Napansin ko po na medyo umiinit ang ating lugar dahil tayo ba'y dumadami na. Pwede mo ba tayong umikot para kamayan ang ating mga kapatid sa Pananampalataya to welcome them po sa ating paisamahan.
Salamat sa kabutihan mo at sa kapangyarihan mo na palagi at lagi mo pinatutunayan sa amin, and always giving us a reason to worship you all the more. Not only for just once and not only for Sundays, Panginoon, but every single day of our lives, O God. Ikaw ang naging Diyos namin sa panahon ng bagyo, O God. Ikaw ang naging Diyos namin sa panahon ng unos, O God, ng baha. And Lord, you are always a great God sa gitna ng aming mga challenges, Panginoon, financial, O God, in sickness, O God, and even in our health, O God. Salamat, for you are always there. And truly, Lord Jesus, you deserve to be glorified. You deserve to receive all the thanks, the praise, and the glorification, Panginoon, that we are uttering this morning, O God. Hindi ito sapat, Panginoon, to show how we are grateful to you. Hindi ito sapat, Panginoon, para sabihin na kami naglugod na nagpapasalamat, Panginoon. It's just that, Panginoon, we are out of words to show how grateful we are sa lahat ng panahon na pinatagpo mo sa mga buhay namin, O God. Kaya, Diyos, salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga problema na pinagtagumpayan namin sa bawat araw, O Diyos. And Lord, we are so grateful even sa iyong presensya ngayong umaga, O God. Salamat for you allowed us, Panginoon, to offer our lungs, our mouth, our tongues, O God, to worship you. To allow us, Panginoon, to sing all of these songs from our hearts, O God. To bring back all the glory and the thanksgiving that only belongs to you, Jesus. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. At walang isang pwede na ako ito kung ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya, Panginoon, sinabi mo lahat ng ito mula sa aming mga puso sa matamis sa pangalan mo lamang, Jesus. Ito po aming papuri pagkapasalamat. Amen and amen. Sa malakas na malakas Panginoon. They just speak in the presence of God. Magandang umaga po sa bawat isa. Pakibigyan ng high five ang inyong mga katabi na napakabuti po ng ating Panginoon despite po ng naranasan po natin sa isang buong linggo. Nandun po ba sa yung pangalan nyo ba ay naka-appear po ba doon sa bagyo? Ang dami po, apat po na tama po ba? Apat na bagyo? Pero God is good. Naging mabuti ang ating Panginoon. Talagang hindi po tayo pinabayaan ng Diyos at talagang ang pag-ibig ng Panginoon ay nanagana po sa bawat isa sa atin. Again po ay magandang umaga po sa bawat isa and welcome po muli sa ating worship service, sa ating Sunday worship service, and welcome po namin ang ating mga bisita po. Welcome po sa tahanan ng ating Panginoon at kayo po ay kami po ay nagagalak na nandito po kayo para mabigyan po ng pagwalatian ng ating Panginoon sa lugar po na ito. Alalahanin po natin, ano po ba yung ating series, preaching series po natin? Sing. One body, one spirit, one mission. Yung first topic po natin last Sunday, ano po yung naging pinag-usapan po natin? Think about mission. Pangalawa po, think about worship. Pangalawa po yung worship. Pangatlo po yung last Sunday is think about growth. Talagang napakabuti ng Panginoon kasi maaaring alam na po natin yung mga ganitong katuruan, pero tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos na magkaisa po tayo, mag-sync po tayo sa pananampalataya natin, sa mission natin, sa goal po natin para sa Panginoon in order for us to be an effective and efficient na disciple din po ng Panginoon. Maging kagamit-gamit po tayo sa kaharian ng Diyos. Ayun po, ngayon po, ang huling ibabahagi po natin sa umagang ito ay patungkol po sa think about community. Ayun po, sa komunidad.
And nasa huling bahagi na po tayo ng series ng Sing, this last Sunday, at dito po ay i-highlight po natin both spiritual and relational benefits of being part of the body of Christ. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa katawan ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na tagalinis lang ako ng simbahan ito. Hindi na ako, wala naman akong ano dyan. Tagakain lang naman ako, baka ganun. Wala po. Tagakain ng mga handa ng mga nagdadala. Hindi po. Ayun po. Lahat po tayo ay mahalaga po sa tahanan ng Panginoon. Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya po tayong regalo mula sa Panginoon. Ang iba po sa atin ay pwedeng maging kamay. Ang iba po sa atin ay pwedeng maging paa. At pwedeng maging mata, maging tenga, maging bibig. Kung pare-parehas po tayo magiging mata, sa tingin niyo po ba, makakarinig po tayo ng salita ng Diyos? Hindi po, no. Nakikita lang natin. Kung pare-parehas naman tayo puro bibig, lahat po tayo ay puro nagsasalita. Medyo ano po yun, no? Parang magulo po. Again po, babalikan po natin yung ating series po is Month of July, One Body, One Spirit, and One Mission. Gusto ng Panginoon, maging isang katawan tayo ng Panginoong Jesucristo. Iisang Espiritu at iisang goal, iisang mission po sa pananampalataya. Babalikan lang po natin, bakit nga ba sin? Alam ko po, ito po ay natalakay na ni Pastor Asin last first Sunday po. Yung first Sunday, ito na po ay nabigyan diin. Pag sinabi po natin sin isn't just a technical term. Ibig sabihin po nito, it's a kingdom truth. Ang ibig sabihin, synchronize. Sabihin nga po, synchronize. Ayun po, synchronize, konektado, in written, in step. Ayun po. Pansinin niyo po, tignan natin kapag nag-worship, maririnig niyo po yung ano, kapag ang bawat isa ay same sila ng tinutugtog na chords, same sila ng music na tinutugtog, maganda po, no, sa ating pandinig. Pero, mapapansin nyo, kapag may isa po doon tumutugtog ng iba, masakit sa tenga. Kayo rin po na kahit hindi po musically inclined, ay masakit sa tenga po yun. Parang, sino kaya yun? Sino kaya yun? Gitara ba yun? Bass ba yun? So, ayun po, masakit po siya sa tenga. So, ayun din po ang nais ng Panginoon. Maging konektado po tayo sa isa't isa sa rhythm po. And that's what the church is called to be, not just together but aligned. Hindi lang po sama-sama, kundi yung ating goal po ay align po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Not just gathered, but united. Hindi lang tayo nag-gather, pupunta ng Sunday, kundi nag-unite po tayo bilang katawan ng Kristo. Not just a crowd, but a body. Hindi lang tayo crowd, kasi pag crowd, medyo concert type po yun. A body of Christ po tayo. Bawat isa sa atin ay meron po talagang specific role at ginagampanan po sa bahay-sambahan na kung saan tayo po ay lalakad ng iisa sa ating goal po sa Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 at saka sa Romans 12, ipininta ni Paul ang larawan ng church. One body, many parts, one spirit, flowing through us all. Ayan po ibig sabihin ng sing. Kapag sing po tayo, in mission, we move with purpose, impact, and unity because the world doesn't need another scattered church. Kapag sing po tayo in worship, our voices blend into a chorus which reach heaven. Ang ganda po nun, no? Yung ating mga tinig po, maging ang instrumento, naaabot po natin yung dinadala tayo mismo ng worship leader, ng worship team, sa karian ng Diyos, sa kalangitan. Why we worship the Lord through our, dito po sa pag-awit po natin, yun po yung ang goal po nun, dadalhin po tayo sa karian ng Diyos. Kasi one day, hindi lang po one day, someday, habang buhay po, wala po tayo ibang gagawin kundi magpupuri tayo sa Panginoon. And i-claim natin na part tayo ng karian ng Diyos. When we are sing in service, kung sa servisyo naman, sing tayo, hindi po ito na-topic dito, walang bench warmer. Lahat po may ambag. Hindi ka katulad sa basketball, first 5, yung 5, bench warmer. Medyo bench warmer. Hindi po kayo bench warmer dito sa sa church. Kumbaga, kapag bench warmer, tagapainit na upuan. Ayan, hindi po yun. Hindi po. Lahat po tayo ay may gagawin po. Lahat po ay may ambag. And tayo po ay synchron po sa growth. We build each other up, not tear each other down. Ibig sabihin, kapag may nagpupol po,
nagkakamali, nagkakasala po maaaring dito sa church, tutulungan po natin. Hindi natin, uy, grabe naman, pagpasok ng church, ano ba yan? Kung nakita pang humarap dito, hindi po ganun. Hindi po natin siya i-condemn na ganun ang nangyari sa kanya. Pagkos tayo po ay helping hand, yung ating pagyakap sa kanya, ay welcome na welcome po siya sa tahanan ng Diyos. Dahil bawat isa po sa atin ay nagkasala at nagkamali rin po. And we were seen in community. Ito po yung topic po natin this day. We stop competing and start completing each other. Hindi po tayo nag-compete. Si ano na lang, si Ate Erika na lang, siya nang gagawa niyan, napakahusay kasi niya. Hindi na ako, siya nang gagawa ng ano. Ganun. Hindi po ganon. Ibig sabihin, dapat po, nagtutulungan po tayo. Ano yung pangangailangan ng isa, tutulungan natin. Nagbibigay tayo ng information, hindi tayo nagko-compete. Hindi po. Kumbaga, kinukumpleto po natin ang bawat isa. Nagtutulungan pa tayo para makumpleto po ang bawat isa. It needs a sync body following one spirit, chasing one mission. At ito po, para po matapos po natin yung ating series, ang pinag-uusapan nga po natin is sync in community na matatagpuan po natin sa Romans 12, verse 4 to 5. Ang sabi po doon, just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we though many, form one body, and each member belongs to all others. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa salita mo, sa mga ito, na aming mapapakinggan, Panginoon. Maaaring marami kami, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na kanya-kanya kami, Panginoon, na binigyan mo ng gift, Father God, upang magkaisa at mag-unite, Panginoon, para sa kapurihan ng iyong pangalan. Lord God, allow us, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, na maunawaan yung nais mong iparating, Panginoon, mula sa salita ng Panginoon sa umalang ito. Salamat po at patuloy, O Diyos, na mabigyan pagpapala, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang bintana na yung kalangitan. Ma-receive namin yung pagpapala mula sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po. Kayo po ang aming maitaas, Panginoon, patuloy. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Babasahin ko po siya sa Tagalog, yung binasa ko po sa Romans, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ayun po, napakaganda po ng sinabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po, bahagi po tayo dito sa iglesyang ito. Bahagi po tayo na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon sa buhay ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Bahagi po tayo na tayo ay magtutulungan. Kapag po may mga needs po, pangangailangan po sa simbahan na kailangan po nating isaayos, nagtutulungan po tayo. Hindi po tayo nagkakanya-kanya po. Gaya po ng aking naibahagi kanina, mapapansin niyo po kapag out of tune ang isang instrumento, nagkakaroon ng missing sa harmony. Nami-miss po yung tunay na harmony. Isipin niyo po mga kapatid, kayo po ay nasa isang concert o nasa isang band po kayo, nasa isang band recital po kayo. At nakita niyo po, ang stage po ay punong-puno. At lahat po ay, they start playing. And biglang may narinig kang kakaiba. May isang instrument na out of tune. Parang ibang kanta ang tinutugtog nito, kaya may disharmony sa banda. Kaya kahit gaano kagaling tumutugtog yung iba, yung out of tune ang mapapansin mo dahil nagdudulot ito ng gulo sa kabuuan. Kahit gaano kaayos po ang ating mga kasama, pag may isa po diyang out of tune, yun po ang mapapansin sa musika. Kahit gaano pag inaayos natin yung ating pagtugtog sa gitara, sa bass, pero out of tune yung keyboard. Iba yung kanyang tinutugtog. Halimbawa, yung acoustic, out of tune, yun po ang napapansin. Napakaganda po ng ng ating, yung biniblend po ang music, mapapansin po natin. Ganyan po, mamimiss po natin yung tunay na harmony. Kasi nga po, nag-blend tayo, we are sync, and sinisynchronize po natin ang bawat isa. Ganyan din po minsan sa church. Marami pong mga Kristiyano, they live their faith out. Connected po sa Panginoon, pero out of sync. Out of sync sa body, out of sync sa church. Agree po ba kayo? Kayo po ang makakasagot niyan. Pero yan po ang katotohanan. Karamihan po sa Kristiyano, dito po sa ating church, sa ibang simbahan,
Maaring ganun po. Connected po tayo sa Panginoon, pero out of sync po tayo sa tunay, sa katawan ni Kristo. Kasi mahirap yun eh. Magsisimba ako sa Sunday, ganito. Hindi ka na pala ako magsisimba sa Sunday. Pwede may personal na doon na ako sa bahay. Napupuri ko naman ang Panginoon. Possible po na ganun. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag mong kakaligtaan, no? Na makipagbahagi po. Yung fellowship, ang para sa Panginoon, ay para sa Panginoon. Ang araw na para sa Panginoon. So, maaring ganun po. Maaring tayo din po, or maaring ang iba po sa atin, we still play music of the kingdom, still following Jesus, pero not in harmony with the rest of the body. Pwedeng sa music team, tumutugtog po tayo, pero not in harmony po talaga tayo sa katawan ni Kristo. Ang simbahan po is meant to be a beautiful symphony of grace and truth, but every part to be is in tune. Dapat po lahat ay is in tune. Sinasabi po ni Pablo sa Romans 12 na nabanggit po natin, verse 4 to 5, just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we though many form one body, and each members belongs to all others. Sa Panginoon po, in Christ, community is not optional. It's of vital importance. Kaya po ngayong umagang ito, we will be talking about what it means to be seen in the community. Dahil ang katotohanan, hindi po tayo nilikha ng Diyos para mag-solo sa simbahan. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para mag-solo po dito sa simbahan. Nagawin po natin ang lahat. Hindi po. You were called to connect. Sabihin mo po, connect. Kahit po sa sa communication, sa messenger, you are required to connect with your brothers and sisters. Ayun po. Dapat po yun. Kasi hindi po tayo nalikha ng Panginoon na maging mag-isa. Okay na tayo. Gaya ng sabi ko na, di ba binaha po tayo sa church na naapektuhan po tayo this week. Wala pong maglilinis ng simbahan mag-isa lang. Kasi nga po, we are called to connect. Kasi baka iba po yung nagagawa na kapag nagsosolo ka. So, kailangan po, mag-connect tayo sa bawat isa. So, ano po ba yung dapat natin gawin? Kailangan natin makipag-communicate sa bawat isa. Alam kong kaya natin gawin yung mga bagay, pero we should connect to each other. Amen po. Amen po ba? So, mag-dive po tayo what this looks like and how being a connected part of the body of Christ can change everything about how you live out your faith. So, unang point po natin for this morning, we were made for community, not isolation. Again, we were made for community, not isolation. Ibig sabihin, hindi dapat tayo lumalayo. Hindi ka dapat isolated sa body of Christ. Hindi mo na ako mag-church. Hindi dapat. Hindi mo na ako magpapagamit. Hindi dapat. Dapat konektado ka sa body of Christ. Konektado ka sa bawat isa. Sinasabi po dun sa verse 4 kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Sinasabi ni Pablo at nagbibigay po siya ng powerful image. Makapangyarihang imahe po dito sa kanyang sinabi. The church is a body. Kapag ang body, syempre ang body, alam natin ang body, connected po yan sa isa't isa. Not just an organization or a gathering, but an organism. Hindi po tayo organization lang, kundi organism. A living, breathing, moving entity where every part matters. Lahat po ay mahalaga. Kahit po yung nagpupunas ng upuan, mahalaga po yan. Kahit po yung naglilinis ng sa labas, mahalaga po yan. Kung yan ang ginagawa mo sa simbahan, lahat po ay mahalaga. Ngayon, titignan po natin anong pagkakaiba ng organization at ng organism. Ang organization po, ito ay group of people with a shared goal. Yun po, alam niyo po ito, meron po silang structure, merong rules, at meron dinidefine na roles. Like a company or club, organized din ito, but relationships can be shallow. Yun po yung challenge sa organization. Pwedeng na kayo ay part ng isang organization sa isang BPO company, nagtatrabaho kayo bilang isang call center, pero nagtatrabaho lang kayo. Papasok ka ng 8 o'clock or 10 p.m., lalabas ka ng 6 o'clock a.m. Pero nagawa mo na yung trabaho mo, yun na yun.
Pero may relationship bang nabibuild sa karamihan? Ayan po. Maaaring meron po, pero limited. Hindi katulad sa simbahan na we pursue na magkaroon ng relationship sa bawat isa. Pero sa trabaho, magawa mo lang ang role mo, pwede ka umuwi. Tama po? Yan po ang organization. Example po, you can be part of organization but not truly connected to others. You just do your role and uwi ka na sa bahay. Ganun lang po yung ibig sabihin. Ang isang organization po ay parang isang grupo ng mga tao na may isang layunin, may structure, may rules, may roles, parang kumpanya or club, organized pero pwedeng walang malalim na relasyon. Gaya po ng sinabi ko kanina, pwede kang maging part ng organization pero hindi talaga connected sa puso ng iba. Gagawin mo lang yung role mo, tapos uuwi ka na. Unlike po sa organism, a living body, parts are connected and working together to stay alive. Yun po ang organism. Living body, buhay kasi siya. Like the human body where each part has a function and is linked to the others. Yung kamay mo, pag sinabi kong itataas ko ang kamay ko, connected siya sa bibig ko. Hahakbang ako, ang bibig ko ay connected sa akin. Yun po ang ibig sabihin ng organism. Ang halimbawa po nito, the church is not just an organization, it's an organism. Tayo din po dito sa simbahan, hindi lang po tayo organisasyon, tayo po ay organism. Dahil ito po ay buhay. Everyone is connected. When one is hurting, everyone feels it. When one grows, everyone is strengthened. Agree po ba kayo doon? Kapag yung someone po ay talagang durog na durog sa buhay, ramdam mo pa eh. Minsan po sa small group nga lang po, pag nagtatanong kayo, ano yung challenge mo? Minsan nga, tumutulong sa puso yung challenge niya, ganito pala. Kasi organism po tayo, tama po? Hindi po tayo organization, ano lang parang, hindi po yung baliwala sa atin, kung apektado po tayo, kung yung someone ay nagtatagumpay sa buhay, tayo din dapat ay nagtatagumpay. Parang yung tagumpay nila, ay tagumpay rin po natin. Wow, praise the Lord, ganun. Praise the Lord, naprumukot ka sa trabaho, na-strengthen po tayo. Wow, praise the Lord, nag-excel ka sa ministry. Amen? Ganun po yung church. Ngayong organism po. Ang key idea po nito, the church is not just an organization to join, it's an organism to belong. Hindi lang ito samahan, ito po ay katawan ni Kristo. Gaya ng sinabi ko kanina sa illustration, kung ang sinasabi ng kamay mo saying to your body, I've got this solo, I'm going solo, it detaches and tries to live on its own, ano pong nangyayari? It loses life, it stops functioning. Why? Because it was never meant to live apart from the body. Hindi pong gagawin ng kamay lang. Kahit po, kung ayaw naman gawin ng kamay, paano yung kapag hindi po nagpapaksyon ng ating mata? Pwede kang gumagawa, nakikita mo ba yung ginagawa mo? So, as an organism, tayo po ay, dapat po ay nagsisync po ang ating katawan. Sa katawan ng Kristo po. The same is true for us. We were made for connection. To disconnect from the body of Christ is to disconnect from our source of purpose, strength, and growth. Nadi-disconnect po tayo doon. Kapag disconnected po tayo sa body of Christ, try nyo po. Pero huwag nyo pong i-try. Kung sakali mo masubukan balang araw na kapag kayo ay hindi na nawawala sa simbahan kahit 3 months, ang hirap po. No? Ang hirap, isang buwan nga lang po, ang hirap eh. Kasi disconnected ka na. Disconnected ka na sa body of Christ. Ang hirap po nang nawawala. Kamusta na kaya si Kamusta na kaya yung si Barbie kaya? Tumutugtog na kaya si Barbie? Iisipin mo yung mga ganong bagay. Kasi po, yun nga po ang katotohanan. Kapag ikaw ay disconnected, ganun po ang mangyayari. Nawawala ka sa source of purpose mo. Kaya dapat, makipag-ano tayo, talagang sipagan natin at sikapin po natin na tayo ay nagpa-function well. Mahirap po ang buhay, mahirap po ang lumalakad sa Panginoon sa Kristo at sa pananampalataya. Pero yung halimbawa lang, yung someone na nakikita mo, ayaw mo sa kanya, hindi ka na magsisimba. Ikaw rin naman yung apektado dito. Paano kung gawin mo lumapit ka sa kanya? Ay sis, lapitan mo siya. May nagawa ba akong pagkakamali sa'yo? Sorry kung
Why? Bakit hindi natin gawin yung mga bagay na maaaring simple po ito? Maaaring ang sa iba naman ay mahirap po ang mga bagay po na ito. Pero, bakit po hindi natin gawin yung mga bagay po na yan? Wala pong mawawala. May madadagdag pa po sa buhay mo. Kasi kapag aatakihin ka pa sa puso niyan eh. Yung pong matotohanan, baka atakihin ka pa sa puso mo pag ay, mo yan, hindi ako pinapansin ni sister, hindi ko rin siya papansinin. Magtitigasang kami, hindi po. Magkakos pa po yan ng sakit sa inyong pangangatawan. Ang biblical example po natin dito ay si Adan at si Eva. Eva at Adan. Tayo sa kanilang Eva at Adan eh. So, in Genesis chapter 2 verse 18, God said, "It is not good for man to be alone." Hindi lang po ito patungkol sa marriage. It's about how God designed humanity to thrive in relationships. Even in a perfect world, Adam needs someone else. Kaya po, dito po sa simbahan, kailangan po natin ang bawat isa. Tayo po ay thrive to connect to each other. Yun po yung nais ng Panginoon para sa atin. Ano po ba yung application na makikita po natin dito? Isolation stunts spiritual growth. Kapag sinabi natin stunt your growth, ibig sabihin nito, pinipigilan o pinapabagal natin ang paglago mo. Kaya huwag kang mag-isolate, kapatid. Huwag kang lalayo. Bulong ng kaawayan, kapatid. Yung mga ganyang bagay. Ang nais ng Panginoon ay patuloy tayong makibahagi. Kung meron tayong mga hindi pagkakaunawaan sa simbahan ito, lapitan natin yung kapatid natin. Lapitan natin. Tulungan natin sila. Kung ang kahinaan niya ay napakadali niyang ma-discourage sa buhay, bakit hindi natin tulungan siya? Bakit hindi natin siya i-correct sa mga area na ito? Dalhin din natin ang truth at love. Yung grace din po natin, i-extend po natin sa kanila. Meron po talagang someone na kaunting lang talaga ay talagang napakasensitibo sa buhay. Meron po talaga, tanggapin po natin na meron pong ganun po talaga. So, kailangan po natin ay hindi po tayo dapat na-isolate. When a believer chooses to live their faith alone, cut off from other Christians, not part of a local church, not sharing life with others, their spiritual growth slows down and sometimes even stops. Yun po ang katotohanan. Why? Because God designed us to grow together. Christians need the right environment to grow spiritually. That environment is not isolation. It's a community. Alam niyo po, napakapalad po. Maliit lang po ang simbahan po natin sa Katuparan Church. Pero nang umiikot po kami sa mga Christ to the Philippines, marami pa po akong nakitang mas maliit po na simbahan kaysa sa atin. Kaya minsan sabi ko, wow Lord, nangungupahan sila, nagbabayad sila ng 10K per month. Napakabilis naman namin. Tapos yung iba, maliliit lang ang simbahan. Ganito lang kaliit ng simbahan. Mahirap po ang kanilang mga church. Pero po, alam niyo po, yung makikita po natin na maaaring maliliitan po tayo dito, pero blessed po tayo sa totoo lang po. Ang iba po nangungupahan, meron pa nga po pupuntahan namin, 15,000 a month. Nagbabayad po sila. Mas malaki pa po ang simbahan natin, ang church. Ang bayad sa simbahan natin. Maliit lang po, pero nagbabayad po sila ng 15,000 a month. Tayo po, napakapalad po natin. Bakit pa na kailangan natin lumayo sa community? Dapat tayo ay makipag-connect sa isa't isa. Yun po ang nais ng Panginoon. Why not to connect? Makipag-connect ka. Kung ikaw ay nahihiya, mag-step ka, step up ka, move forward ka, mag-message ka sa group leader mo, sa kapatiran mo, magpatulong ka, magpatulong ka. Kasi ikaw rin ang magbe-benefit nito. Gaya ng sinabi ko, when you are disconnected, discouragement grows. When you are disconnected, temptation gets stronger. When you are disconnected, lies get louder. Ayan. Kapag nag-isolate ka sa simbahan, puro mga magugulo na yan, puro bulong ng kaaway na po ang narinig mo. Kaya po, tayo ay tinawag ng Diyos to community for encouragement, for correction, for accountability, and spiritual strength. Amen po? Tinawag po tayo para magpalakasan po. Ito po yung reason kung bakit tayo ay nandito. Nagpapalakasan po tayo. Kasi lahat tayo mahina.
Yun po ang katotohanan, mahina po tayo. Pero pag tayo ay nagsama-sama, nag-unite po, ginagamit po na ng Panginoon ang kahinaan natin. So, nakifill in ang bawat isa, nakukumpleto po tayo at nai-strengthen po ang ating pananampalataya. Number 2 point po natin, we are part of something bigger. Sabi po sa Romans 12 verse 5, so in Christ, we though many form one body. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. Again po, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. Ang illustration po natin, isipin mo ang isang piraso ng puzzle na mag-isa. Maaring maganda ang kulay, hugis niya, pero wala siyang saysay mag-isa. Ginawa talaga siya para ikabit. Doon nang nabubuo ang buong larawan kapag nakakonekto siya sa iba. Tanggalin niyo lang po yung mga puzzle, hindi po siya mabubuo. Ang application pa natin, minsan, feeling natin, maliit lang yung role natin sa simbahan. Parang hindi ka importante. Katulad ng isang pirasong puzzle, hindi po mabubuo ang buong larawan kung wala ito. Halimbawa po, sa praise and worship, base lang naman ako. Okay lang naman na wala ako. Halimbawa lang po ito Pwede naman, tutuloy naman eh. Pero po, yung base po, nagpapapuno po, para po siyang isang puzzle na kukumpleto sa bawat grupo. Praise and worship. Amin po? Ganon din po yun. Maaaring maliit ang role ng base, pero napakalaki po niyan. Sobrang laki po. Siya po ang nagpapakumpleto po sa mga instruments po na yan. Ito po ang katotohanan. We are part of something much bigger than ourselves. Hindi po aksidente that you are in church today. You're not just attending. Ikaw po ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Meron kang role in God's bigger story. You are not an extra piece in God's kingdom. Every member matters. You are irreplaceable. Sabihin mo sa katabi mo, you are irreplaceable. Irreplaceable po kayo, hindi na po kayo mapapalitan. Kayo na po talaga ay talagang dinisenyo ng Panginoon. You are irreplaceable po. You are uniquely gifted to belong somewhere, to serve someone, and to help build something together. If you don't take part, a part of the body is missing its function. Yun po, kapag tayo ay hindi nag-take part po sa body of Christ, nami-miss po yung function, tayo rin po anong purpose. Kaya nabubuo yung mga pride, nabubuo yung lies, anything po na pwedeng makasira po sa atin. Ang illustration po natin, nakita ba kayo ng movie na pawang bida ang character? Hindi lang bida ang mahalaga. Kahit yung mga supporting roles, kailangan para gumanda ang story. Ganon din sa church. Bawat isa po sa atin ay may ambag po. Hindi lang po yung bida. Sa isang movie, yung supporting roles po ay makakatulong pa rin po. Ang application po natin na dapat tignan, don't think small. God gave you a purpose beyond yourself. Huwag mo maliitin ang sarili mo. Ang maliit lang naman kasi ng ginagawa naman sa simbahan. Bakit hindi ka mag-grow? Bakit hindi ka mag-study, mag-aral, at mag-pursue ng iba pang way para mas ma-expand ang iyong capability para sa Panginoon? So, ang dapat mong gawin ay mag-involve ka. Whether to serving, praying, giving, or encouraging. Dapat nag-involve ka. Paano ka nga ba magiging kagamit-gamit? Absent ka sa prayer meeting. Paano ka magiging kagamit-gamit? Hindi ka nagbibigay. Paano ka magiging kagamit-gamit? Puro discouragement ka lang ang nakikita mo. At paano ka magiging kagamit-gamit kung hindi ka nalilingkod sa Panginoon? Mga kapatid, you have a place and a part po sa bawat simbahan po, sa church po natin. Kaya ang next po natin, stop comparing. Huwag ka magpo-compare sa iba. You don't have to be like someone else to matter. Be faithful with what God gave you. Kung ano po ang talento, kung ano po yung gifts na binigay sa iyo ng Panginoon, huwag mo i-compare sa iba, kapatid. Yung iyong talento at kaloob sa iyo ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, maging tapat ka dyan. Sa area na yan, na maliit na yan, palalakin po yan ng Panginoon. Maging tapat ka lang, ganun lang. Maging tapat ka lang. Kung ikaw ay nandito sa computer, nandito ka sa tech, nag-i-slide ka lang, baka sa bahay nyo, meron ka ng mga computer.
palalaguin ng Panginoon yan. Yun po ang katotohanan. Kasi maging tapat ka lang, palalakihin ng Panginoon yung role mo, kapatid. Yun lang ang nais ng Panginoon. At huwag ka magko-compare sa iba. Huwag mo i-compare ako kasi ganyan, tapos siya, ganito. Hindi dapat. Gawa po yan ng kaaway ng mga pagko-compare po. And third point po natin, we are members one of another. Then, we are members one of another. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ang ganda po noon, tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Bahagi po tayo. Ang sabi po ulit sa Romans 12 verse 5, so we though many are one body in Christ, and individually members one of another. Ibig sabihin po, we are not just members of Christ, but of each other. That means Christian community is not optional. Ito po ay essential. But it's also a mutual. We don't just belong to others, others belong to us. Sinabi po natin, members of one of another, each of us is connected like parts of a body. Yung po yung hands, feet, interdependent and inseparable po yung mga yan. Ano po ba ibig sabihin ng members one of another? Practically mean. Ibig sabihin, we belong to each other. Una po, we belong to each other. Your life is not just your own. You belong to the larger family of believers. Ito po, simbahan ito ay pamilya niyo po. Dapat maging ganun po yung magiging concept ninyo. Family po tayo dito. Iisang family po. Parang tayo, extended family po natin sa mga tahanan po natin, ang ating simbahan. Christianity isn't just me and God. It's us and God. Tayong lahat at ang Panginoon. Pangalawa, we need each other. Just like a hand needs the arm and the eyes needs the head, we function best when we work together. Ang ganda po nun. Nagpa-function po tayo ng pinakamas the best kapag tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan. No Christian is meant to live in isolation. We grow, serve, and suffer together. Gaya po ng binanggit natin kanina. Number 3 po, we are responsible for each other. Responsable po tayo sa bawat isa. Dahil po, hindi po simple ang pananampalataya. Kaya responsable po tayo sa bawat isa. Natutulungan po tayo, hindi natin pinapabayaan lang na kung saan siya mahinang area, kung ikaw naman ay malakas doon, pwede mo siyang tulungan sa area na yun para mapalakas ang kanyang pananampalataya. Being members of one another means we are to encourage. Kung mahusay ka sa encouragement or encouragement ang lumalabas sa bibig ko, why not use it para sa glory ng Panginoon? Kasi yung tao na ito ay puro naman discouragement ang nasa isip. Lagi na lang nadi-discourage sa buhay. Araw-araw sa buhay. Pagising sa umaga, bago matulog, discourage pa rin. Naku po, ay talagang maaga kang kukunin. Kaya kapag kasi dapat maayos ang puso mo. Hindi ka dapat nadi-discourage. Makita mo lagi ang kabutihan ng Panginoon. We are to encourage, to support, to correct, and love each other. The health of the body depends on how its members care for each other. Nakadepende po yun. Kung paano po tayo magtulungan, kung paano po tayo magkaroon ng connection sa isa't isa. Kung paano po natin alagaan ang bawat isa. Ang illustration po natin, think of the human body. If one part is injured, the whole body feels it. If one part is strong, it helps the rest. In the same way, your spiritual health, your attitude, your environment, lahat yan ay may impact po sa buong simbahan. Reminder po, you don't just belong to the body, you affect the body. Kaya kung ano po yung magiging response ninyo personally sa simbahan, kung ito ay positive, may maapektuhan po ng positibo ang buong simbahan. Kung ikaw naman ay discouraged, alam mo ba, nakita ko si sister na alam mo ba, nakahawa ka na kapatid. Yung marites mo, nakahawa ka na. Yung pagiging negatibo mo sa buhay, grabe talaga. Unlike kapag ikaw ay nagsasabing, uy, alam mo sis, may tuloy yung ating simbahan, no? Pero grabe, nakakabuti ng Panginoon. May positibo kang mindset, no? Kahit nagbabangka na ka sa church.
Di joke lang po. Pero alam niyo yun, kapag positive po ang mindset nyo, it affects everyone. Ganon din po kapag negatibo po kayo mag-isip sa buhay, na-apektuhan po ang bawat isa. Kahit po sa inyong mga tahanan, tama po ba? Nasa inyo po yan. Kung paano po kayo mag-isip, positive po kayo o negative, nasa inyo po yan. Doon din po, yung result niyan, aanihin nyo rin po. Amen? Kaya po kung ano ang minamagnet nyo sa buhay, kung ang minamagnet nyo sa buhay ay puri positibo, blessing, eh talagang habulin ka ng biyaya ng Diyos. Pero kung negative lagi ang iniisip mo, ay talagang habulin ka ng mga negatibong tao. Pero kapag nakakaroon ka ng negative, parang minsan, ini-interrupt mo pa nga eh. Kasi hindi na maganda yung kanyang sinasabi. So yun po, mayroon po siyang result po, makaka-apekto po ito sa body of Christ. Ang tanong po natin sa bawat isa, am I building up or dragging down? Am I bringing encouragement or causing discouragement dito sa body of Christ? Pupunta ako sa simbahan, ganito ba ang nagiging response or ng aking life sa iba? Ang katotohanan po, being part of the church is not passive. Your presence, attitude, service, and even struggles affect others, positively or negatively. Nakaka-apekto po yun. Kaya dapat maging positive po tayo sa buhay. Kung ano man yung magiging nangyayari sa buhay, nangyayari sa mundo natin, tignan po natin lagi yung mga positibong way na ginagawa ng Panginoon. Kahit po talagang mahirap po ang sitwasyon natin, let's look in a positive way po. Kahit 99% po ang negative, yung 1% po, yakapin po natin. Magiging positibo po tayo lagi sa buhay. Kasi yung 1% na yon, aapektuhan po ang 99% para siya ay maging positive po. So yun lang po, ang katotohanan na dapat natin maunawaan po. Personal reflection po natin, kung lahat ng tao sa church ay gagaya sa akin, anong klaseng church kaya tayo? Ngayon, ang tanong po ito, ulitin ko po, kung lahat ng tao sa church ay gagaya sa akin, anong klaseng church kaya tayo? Ayan. Magandang tanong po ito. Kasi kung ang tanong po, ang buhay po natin, halimbawa kung ako ay napaka-negatibong tao, anong klaseng church tayo? Anong klaseng church ang mapuproduce ko? Amen po? Kung tayo po ay mapagkumbabang simbahan, mapagbigay na simbahan, anong klaseng church tayo? Nagre-reflect lang po yan, nagsisimula po yan sa bawat isa sa atin. Yung personal po natin, it affects everything po. Kaya yun po yung tanong dyan, so ano po yung dapat natin gawin para po magampanan po natin na nalulugod po ang ating Panginoon. And last point po natin for today is get sick. How to connect in Christ and His community. Paano nga ba mag-connect sa Panginoon at sa komunidad? Each members belongs to all the others in Romans 12 verse 5. Being a Christian isn't just about believing in Jesus. Naniwala ka sa Panginoon, hindi lang po yun. It's also about belonging to His family. You weren't meant to walk alone, you were designed to grow, serve, and thrive in connection with others. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon, ay bilang tagapagligtas, tanggapin mo siya bilang Panginoon, bilang Diyos, you were able to connect to each other. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod na nag-iisa. Ikaw ay parte ng katawan ni Kristo. Kaya po sinasabi ni Pablo, each members belong to all the others. Ang ibig sabihin po nito, we don't just attend church together. We belong to one another. We are connected, needed, and responsible for each other. Yun po ang katotohanan. Responsable po tayo sa bawat isa po. Ngayon po, tignan po natin yung ibig sabihin po ng sing. What does it mean to get sing? Ito po ang mga dahilan para ikaw ay mag-sing po. Una po, letter S ng sing. Unang-una is show up consistently. Kapag ikaw ay nagsimba ngayon, next Sunday, magsisimba ka dapat. Pwede po po kayong bumilong sa sarili ninyo, pero yun po ang katotohanan, dapat nagsisimba po. Nagiging po kayo, aktibo po ang inyong pananampalataya sa Panginoon at pagdalo po sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kung gusto niyo po mag-grow, ito po, kung gusto niyo po mag-grow, show up consistently.
mag-show up po kayo kada Sunday. Gusto niyo po mag-grow talaga sa Panginoon. Kasi kapag nawala ka, kahit nga lang po isang Sunday, parang iniisip mo na kaagad, parang kasi naapektuan yung growth mo. Show up consistently, faith doesn't grow in isolation. Regular attendance in worship and fellowship helps you build trust, find support, and experience spiritual growth. Yun po ang katotohanan po. Sabi po sa Hebrews 10 verse 25, don't give up meeting together. Huwag kang mag-give up na kayo ay mag-meet together in Sunday po dahil nga po, gaya ng sinasabi ko, sa New Testament Church, sa Book of Acts, talagang yung mga believers po before, araw-araw sila nakikita. Tayo, Sunday na nga lang po hindi pa po natin magawa. Sila po araw-araw nakikita. Ngayon, ang tanong, paano yung kabuhayan nila? Si Lord na po ang problema sa mga bagay na yun. Hindi po sila pinagkukulang ng Panginoon. Araw-araw, nagpe-fellowship, nananalangin po sila. Tayo po, once a week na nga lang po, medyo hirap pa po tayo. Mahali po ito po ang katotohanan. Dapat pong makorek po tayo sa area po na ito. Ang challenge po natin, don't just be present occasionally. Dapat po ay committed ka, show up with your heart ready to connect. Amen po? Show up with your heart, dapat ready kang kumonect palagi sa Panginoon at sa body of Christ. Ano yung why? Next po is why? Yield your gifts. Bawat isa po sa atin ay may mga gifts. Wala pong di isa po sa atin ang hindi po nabigyan ng regalo ng Panginoon. Meron po tayong lahat ay may gifts. May mga husay po ang bawat isa sa atin kung saang area, gagamitin po yun ng Panginoon. God has given you talents, skills, and spiritual gifts not just for you, but for the benefit of others. Ang sabi po sa 1 Peter 4 verse 10, use whatever gift you have received to serve others. Gamitin mo yan, kapatid. Kung ikaw ay napakahusay mong kumanta, gamitin mo yan para sa Panginoon. Kung ikaw ay napakahusay mong tugtog sa instrumento, gamitin mo yan sa Panginoon, kapatid. Ikaw ay sa bahay ninyo, napakalinis ng CR ninyo. Pagpasok ng bisita mo, CR ka ng napakalinis mo talaga. Gamitin mo yan sa simbahan. I-apply mo yan sa kapatid. Kung ikaw ay malinis sa simbahan, i-apply mo rin dito. Kung ano man yung regalo sa iyo ng Panginoon, dalhin mo yan dito sa simbahan. Yung mga galing na meron ka, gamitin mo yan. Kung ikaw naman ay talagang giver ka, talagang yan talaga, giver ka, nagbibigay ka talaga, mapagbigay ka talaga, yan po ay gift din po. Gamitin mo yan para sa Panginoon dahil ang nalulugod po dyan, unang-una, ang Panginoon. Ang challenge po natin, don't keep your gift to yourself. Whether it's music, teaching, encouraging, or helping, God can use it. Huwag niyo pong sarilinin po ang mga gift po ninyo. Kung may gift of teaching ka, ibahagi mo yan. Magturo ka. Yung iba naman ay willing po na matuto. Ano po yung letter N? Nurture real relationship. Gaya ng nabanggit natin kanina, tayo po ay organism. So, ang illustration po dito, shallow roots produce shallow trees. Deep community grows in time, trust, and transparency. Hindi naman po yan one time lang pag nagkakilala kami ni ganito at ni ganyan ay nabuild na kaagad yung aming relationship. Hindi po. Matagal po yan na building. Kahit nga po ang mag-asawa ay nagkakailangan pa lang po sa isang bubong. What more po tayo? Matagal po yan. Kaya po, tayo po ay mag-nurture po ng tunay na relationship. Dahil po, relationship naman po talaga ang basis ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay magkaroon ng fellowship sa isa't isa. Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Nasa po tayo. Ang challenge po, maging intentional po tayo. Don't just sit in rows on Sunday, sit in circles. Ang ibig sabihin, hindi lang kayo magsisit ng ganyan sa inyong mga day group circle, mag-sit po kayo. Kasi po doon nga lang po sa maliit na circle, nangyayari po ang growth. Kasi napapakinggan mo ang bawat buhay ng bawat isa, ang part ng buhay nila. Nakikilala mo sila kung sino sila. At ikaw po ay go beyond surface level conversation, start real friendships, join a small group or ministry. Ayan po. Kasi para mas makilala niyo po, man-nurture po ang relationship, mag-join po tayo. At talagang mag-build po tayo ng tunay na connection po sa bawat isa.
And thus po, yung sa sing po natin, letter C, carry one another's burden. Yan po. A sing church carries each other's joy and pains. We don't let people suffer alone. We step in help and pray. Yan po. Kapag tayo ay, pasin nyo sa isang simbahan, kapag merong namatayan, nag-extend po tayo ng mga tulong. Nagtutulong-tulong po tayo. Kung meron sa simbahan nagkasakit, nagkakatulong-tulong po tayo. Not just in finances, but also in prayer. Pinapanalangin po natin ang pamilya. Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden. Yung po katuruan ng ating Panginoon, yung burden ng iba, ay tayo rin po ay way para matulungan po sila. Ang challenge po natin, who around you needs a friend who's hurting, be the support you would want tough times. Maging suporta po kayo sa kapatid po na kung saan dumadaan sa mahirap na sitwasyon ng buhay po na ito. Manalangin, ipanalangin po natin sila, tulungan po natin sa mga, kung pwede tayong bumunot, kung kinakailangan bumunot tayo sa ating bulsa, why not po? Kung ano po ang pangungusap ng Panginoon sa inyo, it's between you and God na po yun. Ang reflection po natin, am I just attending church or am I truly connected to the body of Christ? Dahil kapag tayo ay nagsising po tayo, synchronize po tayo, you don't just belong, you bring strength to others. You become part of something bigger, beautiful and powerful, the body of Christ, moving in unity and God. Tayo po ay nagmamahalan dito po sa ating bahay-sambahan. Nagtutulungan po tayo, wala po tayong iniiwan. Sama-sama po tayo mag-grow. Wala po tayong iniiwanan sa ere. Kung siya ay nadapa sa kasalanan, nadapa sa anumang mga problema, tutulungan po natin sila na sila po ay bumalik para sa Panginoon. Dahil balang araw, hindi po natin alam. Baka tayo naman ay madapa. Kung anong ginawa natin sa kanila, totoo po, gagawin din po nila sa atin. Hindi dahil ginawa natin sa kanila yon, pero yun po ang nais ng Panginoon para sa atin. Nagawin po natin talaga na tayo po ay maging isang daluyan ng pagpapala para sa Panginoon. In conclusion po natin, we do many form one body in Christ, and each members belongs to all the others. In Romans chapter 12 verse 5, ngayon po, may tanong po ako sa inyo, are you sync with the body of Christ? Or living out of step with God's design for your community? Kayo po ba ay sync sa body of Christ? Yan po ang tanong po, kayo po ba ay sync? Kayo po ang makakasagot po niyan. Jesus didn't just save you for something. He saved you into something, a family, a fellowship, a mission, and a body. Yun po ang nais at goal po ng Panginoon po sa bawat isa sa atin. Na tayo ay magkaroon ng pamilya sa katawan ni Kristo, magkaroon ng fellowship sa bawat isa, at yung mission po natin, na iniwan po ng Panginoon sa atin, to really go and make disciples po at magbahagi po tayo ng salita ng Diyos, and to be a body of Christ. Ang last illustration po natin, Bluetooth only connects when it is arranged and ready to pair. Yung Bluetooth po, pansinin niyo po, God's presence and people are within range. You just have to be ready to connect. Katulad po ng isang Bluetooth po, kapag ikaw ay malapit, nakakakonekta ka kaagad. Kapag yung system ay malapit, nakakakonekta. Pero kapag ikaw ay malayo naman sa presensya ng Panginoon, para ka ding Bluetooth, na minsan kapag malayo ka sa Panginoon, ay hindi ka talaga makakakonect. Ganun din po, hindi ka rin makakonect sa body of Christ kung malayo ka. So what is the call to action? Are you ready to be part of the CTTP Katakaran family? Yung talagang family na belong sa isa't isa, yung family na may isang goal, may isang layunin para po sa katawan ng ating Panginoong Jesus? Or you're just attending a building? If not yet, we have the so-called D-group community kung saan ang bawat official members po ng kabilang po sa church na ito. Kung wala pa po tayong D-group, pwede po tayo mag-join dito. Minsan po, kayo na rin po ang gagawa ng D-group ninyo. Kung nakikita nyo na kayo po mismo ay makapag-align po, meron na po kayong circle na kung saan nakasama nyo siya, pwede nyo rin po simulan sa mga ganon. Pwede nyo pong simulan sa mga ganon na ganon pong pagpanimula kung wala pa po talaga kayo. Kasi kayo naman ay mga leader na po dito ng simbahan. So, why not start as a group na kayo po mismo ang magsisimula? Manalangin po tayo na simulan po tayo. Kasi hindi lang naman po tayo opisina. Ang church po ay hindi lang po opisina na talagang
naghihintay lang tayo na tayo ay magkaroon po ng D-group at i-assign po tayo. So, kung wala pa po tayong D-group, hindi pa po tayo member ng isang small group, ang nais lang po ng Panginoon is to connect. Connect po kayo. Makipag-connect po kayo. From there, makikita niyo po na yung capability niyo sa Panginoon, yung gifts niyo sa Panginoon ay may strengthen, yung inyong personal na gift or yung inyong mga talento po ay pwede po magamit po yan para sa kapurihan po ng Panginoon. Ayan po, sige po, manalangin po tayo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa salita mo na nais mo kami mag-sing, Panginoon, into worship, into mission, into community, Panginoon, and into service, Panginoon, in the body of Christ. Panginoon, Lord, salamat po, O Diyos, dahil nais mo kami, Panginoon, na matuto, Panginoon. Nais mo kami kumonekta sa bawat isa, Panginoon. Parang ang iba po sa amin ay mahina po, Panginoon, sa mga area, Panginoon, ng connection, Panginoon, to connect with each other. Lord, tulungan mo kami to step, to move forward, Panginoon. Doon ang bagay, Panginoon, at ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, yung mga dapat namin gawin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, sa pamamagitan nito, Panginoon, ay mag-grow po kami, Panginoon, spiritually, mag-grow po kami, Panginoon, sa mga kaloob na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At sa lahat ng area, Panginoon, na nais po kaming lumago, Panginoon, sa character, sa skills, Panginoon, sa knowledge in the Word of God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na kami, Panginoon, bilang katawan mo, O Diyos, ay nais mo kami magkaisa, Panginoon. Ayaw mo kami i-isolate, Panginoon. Ayaw mo kami, Panginoon, na ma-disconnect, Panginoon, sa iyo. Ma-disconnect sa body of Christ. Kundi talagang kumonekta kami, Panginoon, sa bawat linggo ng aming buhay, Panginoon, na kami ay dumadalo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, to show up consistently, Panginoon, sa bawat Sunday service, Panginoon. Mag-show up kami, Panginoon, sa prayer meeting, Panginoon. Mag-show up kami sa mga fellowship, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, makita namin yung beauty, Panginoon, ng growth na nais mo para sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga area na ito, Panginoon, at makapag-nurture din kami, Panginoon, ng relationship sa bawat isa, at makakonekta kami, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Lord, ang mga bagay na ito ay maaring mahirap po, Panginoon, sa amin personally. Pero Lord, allow the Holy Spirit, Panginoon, na kami ay manampalataya sa iyo at talagang magkaroon ng trust, Panginoon, sa gagawin mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa salita mo, Panginoon, mamuhay ito at manahan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga area na mahina po kami. Purihin ka, O Diyos, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Patuloy mo na langin, pero bago tayo nalangin, may kaunting ano lang, parang tinamaan kasi ito eh. Alam niyo ba nung Wednesday nga, di ba, hindi nga ako nakapasok-pasok, tapos ako pa yung sa hosting. Talagang parang hanggang hindi natatapos ko alas 8. Parang ako na po sana hindi matayo. Ano ba yan? Hanggang dumating na si JB. JB, di naman nga ito, hindi pa naman natapos. Ako yun nga yung sinabi ni Pastor Diego na pag hindi ka nakaano ng isa, siguro nasundan pa ng isa na huwag naman sana sa Wednesday na darating. Parang nakakaano na, lalo na yung sa pagsisimba ka na, baka isang 3 buwan, huwag naman 3 buwan. Pwede naman 3 weeks siguro. Yun nga, parang ang tindi ng tama, masakit. Nalala ko sa Pastora Elsie, anong salita niya lagi, bato-bato sa langit. Tamaan, buti nga. Kaya, yun, salamat sa message ngayon, sobrang ganda, sobrang linaw sa kaisipan ko. Sobrang nakaano siguro ako eh, parang ano ba. Kaya yun nga, sa mga bagyo-bagyo, laging, ay, siguro bagyo na naman, Lunes, umpisa naman ng Lunes, bagyo nga, kaya laging positive o negative. Kaya salamat sa araw na ito, sa aking mga tutunan at patuloy tayo mananalangin sa aking pagbibigay. Salamat nga po, dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy ang aming dalangin, Lord, sa mga aming ikap po, sa aming mga tithes and offering, Panginoon. Patuloy mo nga po kaming bigyan ng mga magandang pagkakakitaan, Panginoon, at maibigay namin, Panginoon, ang bukas ang aming mga isip, ang aming mga wallet, ang aming mga bulsa na
Lord God, masaya kami magbibigay sa iyo, Panginoon, at magamit ito, Panginoon, ng aming mga kapatiran, lalong-lalo na, Lord God, yung mga nagmimisyon sa ibang bansa, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. At Lord God, dalangin din namin ang aming mga ibang kapatiran na nawala ng bahay, Panginoon, nawala ng hanap buhay, at nawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon. Ipakilala mo, Panginoon, sa kanila, iparamdam mo, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang makagagawa ng lahat, at patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at bigyan ng panibagong buhay, Panginoon. Kaya patuloy nga po sa oras na ito, na aming pagbibigay na, Lord, salamat po at magamit ito sa ikaluluwa natin pa ng aming bahay-sambahan. Salamat po sa umagang ito, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakalinaw po ng mensahe sa atin na dapat tayo ay connected, ano? We are synced. Hindi lamang po sa church, kundi sa bawat isa. So, sync in mission, worship, growth, and community. Connected to every part of the body. So, we are part, kanina, malinaw naman yun na sinabi, tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Every part. Kapag nasaktan ng isa, ang lahat ay nasasaktan. No? Kung ang katawan natin ay connected, kung masakit ang ulo, buong parte ng katawan, no? Affected yan. Kaya hindi po pwedeng natin sabihin na hindi ako connected sa iyo, wala akong pakialam. No? So we are part of the body of Christ, we are connected. So, hindi lamang po tayo dapat maging connected sa church, but also in community. Yan. At dahil po dyan, dapat tayo magkaroon ng impact sa community natin. Ano yung, may impact ba tayo? Meron ba tayong part sa community? Minsan tatanungin natin yung sarili natin, bahagi ba ako ng community? Parte ba ako? Ano ba yung nagawa ko sa community ko? Wala pa ba? So, ito yung time natin na magkaroon tayo ng balancing. Hindi lamang spiritual lagi, kundi magkaroon tayo ng balance. Bahagi tayo ng community. Ito ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa church na involvement, kundi sa labas. So, bahagi po niyan ay mamaya maging involved tayo sa community. Mamaya po ay may bisita po tayo to speak about community. Kasi hindi lang dapat tayo sa church na magkaroon ng voice. Dapat sa labas, may voice tayo. Hindi tayo dapat lang ginagamit sa loob ng church. Dapat sa labas ay ginagamit din tayo. And now, for the announcement, later on po ay ipapakilala ko. For the announcement, nakatayo na po yung ating ipon bottle. No? Para sa ating next year, ay meron tayong, ano nga next year? Ilang years na po? 32. So, as part of our 32nd year, church anniversary, yung ating family day. 5 years ago na yata? 3 years ago, yung ating family day. And sobra akong natuwa at talagang na-miss ko yung every part. Kasi hindi ko nabuo yun eh. At yun yung gusto kong mabuo ngayon. Na darating na 2026, maging bahagi tayo ng ating church anniversary. So yung family day po natin, alam ko hindi lahat maging nakasama na family. Ano? So ngayon po, i-goal natin, mahaba pa, ilang months pa, bago dumating yung June to June.
So, June pa next year, ang haba pa ng ating preparation. Kanina po, nagko-compute ako, sabi ko, parang kino-compute ko kung 2,000 ang ating registration per day, 5 pesos lang. Magkano ang Coke? Sino nagko-Coke? Umamin, ang sakto, 12 pesos? 15 pesos. So, 5 pesos lang po itatabi natin every day. So, in a year, meron tayong more than pa. Kaya po, magtabi tayo. Ito na po. Ay, nakakatuwa. Parang may nakikita na po akong mga kulay. Kasi nung nakaraan, puro transparent. Ngayon, may kulay na. Ayan. So, sana po, yung mga wala pang kulay, malagyan natin, no? Para talaga pong ma-challenge ang bawat isa na maging kabahagi sa katawan ng ating Panginoon. Yan. At dahil po dyan, bago tayo pumunta po doon sa... Yun na nga. Bago po tayo pumunta doon sa part na maging kabahagi tayo sa community at yung pag-iipon. Kasi alam ko po ay kasama yan, no? Yan ay pagtuturo pa rin sa atin ng Panginoon. Being a good steward sa financial. So, dahil po dyan ay bago po tayo magwakas. So, siguro po, let's pray muna before si Ma'am ay mag-start. Let's pray. Father God, salamat po dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, na kumonect sa iyo. At lalong-lalo na sa mga kapatiran po namin, Panginoon. Lord, kung minsan ay parang nakakalimutan namin na kami ay bahagi ng iyong katawan, bahagi ng iyong iglesia, Panginoon, patawarin mo po kami. Hayaan mo po, Lord God, na matuto po namin mahalin ang iyong katawan. Matuto po namin mahalin ang iyong iglesia, Panginoon. Ang bawat kapatiran namin, Panginoon, hindi maging kabigatan kami, kundi kami maging pagpapala sa bawat isa. Makita po, Panginoon, na namumuhay ang bawat isa bilang katawan mo, bilang isang lingkod mo, O Diyos. Kaya po, Panginoon, salamat for reminding us once again na magkaroon kami ng connection sa iyo, higit sa lahat, Panginoon, upang ang bawat bahagi ng aming katawan ay maging kapaki-pakinabang, Panginoon, at maging daluyan ng iyong pagpapala sa bawat isa. Maging pagpapala kami, Panginoon, hindi kami kabigatan. Maging pag-asa kami, Panginoon, at hayaan mo, Lord God, na ang bawat isa patuloy na matuto, patuloy kami, Panginoon, na maging bahagi, patuloy kami lumago, patuloy kami lumabas, Panginoon, upang magkaroon kami ng time, Panginoon, to really spread your word, na makilala kanila din, Panginoon, bilang Diyos ng kanilang buhay. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, aming Diyos. Ito pang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan.